Yun oh, good day mga kaputi. Ang project ko ngayong araw ay portrait. Isang eye portrait po ang project ko ngayong araw. At hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi apat na portrait tattoo. At ito ay ilalagay sa magkabila ang braso ng ating mga boss at madam. At ang balak ipalagay po ng ating mga boss madam ay yung eye portrait ng kanilang dalawang anak. At ito ay napag-usapan namin nung mga nakaraang mga araw. At talagang napaghandaan po namin itong araw na ito na nakakondisyon ba. Pero hindi ko talaga expect na apat na portrait yung gagawin ko dahil lang napag-usapan lamang po namin ay dalawang eye portrait lang po ang aking gagawin. Pero yung nandito na po sila sa shop ay bigla pong nag-iba yung desisyon ng ating mga boss madam at bale dalawa po sila yung magpapagawa ng eye portrait ng kanilang dalawang anak. Kaya medyo kapos din dito sa oras dahil hindi din kakayanin talaga sa oras eh. At hanggang dalawa lang sana yung kaya kong gawin na eye portrait. Pero dahil naka-limit lamang po yung oras ng ating mga client, dahil mayroon din silang negosyong pinapatakbo. Kaya ngayon lang sila may oras na magpagawa sa kanilang mga tattoo. At ito na po pala, si Madam muna yung mauuna na magpapagawa ng eye portrait ng kanilang mga anak. Bali, inuna po muna namin yung nasa kaliwang braso ng ating Madam. Bali, gumamit po pala ako dito ng 3RL para sa lining at sa shading naman ay gumamit ako ng 15 round magnum at 11 round magnum. At ang attacking ginamit ko dito ay black and gray at may konting pagka-advance na rin na black and gray. Yung mga nagtatanong dyan kung ano nga bang voltahe ang ginagamit ko sa pag-shade at paglalining dito sa eye portrait ay ang gamit ko sa lining ay 6.2 volts at ang gamit ko naman sa pag-shade ay 7.2 to 8.1 volts. Ganun lang po ako kababa mag-shade at mag-lining kapag eye portrait kasi ayaw kong madaliin yung ginagawa kong pyesa. Lalo na at mukha ito ng mga anak ng ating mga bossing. Kailangan hinay-hinay lang sa paghagod at sa paglilinya dahil hindi naman tayo naghahabol sa oras kung ano lang yung matatapos. Hanggang doon lang tayo. Inuuna ko muna sa pinaka light na shading tapos doon ko na hahabulin ng dark hanggang sa makuha ko yung tamang texture na gusto ko dun sa portrait na ginagawa ko. Kaya yan, halos kung mapapansin nyo ay nakuha ko na yung part na mata at sa ilong kasi yun naman talaga yung lagi kong inuuna, yung mata at ilong dahil yun ang pinaka-importante dito sa ginagawa ko ngayong pyesa. Kasi kapag naburahan ka na ng stencil ay mahirap talagang habulin kapag magpiprehan ka na. Napakahirap pa naman magprehan lalo na kapag mga ganitong mga eye portrait o kaya portrait. Tsaka kung ano lang yung kaya kong tapusin na ngayong araw, yun lang yung kaya kong tapusin. At in-explain ko naman ito sa ating mga boss madam na kapag ganitong mga pyesa ay portrait ay hindi dapat minamadali. Kaya kung makagawa man ako ng isa or dalawa, ay hanggang doon na lang ako. Pero yun nga, nakatapos naman ako ng tatlo. At ito na po pala yung finished product mga boss sa unang eye portrait na project ko ngayong araw. Bali, inabot po ako dito ng mga isang oras din siguro. Mga 1 and a half o 1 in 20 minutes siguro yung inabot dito sa unang pyesa na pinapagawa ng ating madam. Bali yan, nasa pangalawang eye portrait na po tayo. Bali, dito ay talagang focus na focus ako sa ginagawa ko eh. Talagang inuuna ko talaga yung pinakamata agad kasi yun yung pinaka-importante para sa akin ng ang mata at ayaw ko agad maburahan kaya yun lagi yung inuuna ko palagi. Yun yung pinaka main na importante sa akin sa ginagawa kong ganitong mga pyesa yung mata kasi doon mo makikilala yung isang tao sa mata. Kaya kapag nakuha mo na yung mata ng tattoo na ginagawa mo ay madali na lang to para sa'yo na
buuin. Hindi kaya basta-basta mag-tattoo ng portrait, napakahirap kaya ilang taon, buwan din bago mo ito matutunan talagang gawin. Kaya talagang kailangan mong mag-practice, manood ng mga tutorial sa YouTube, sa mga ibang artist na gumagawa ng mga ganitong mga pyesa. Kailangan mo talagang aralin bago mo talaga makuha yung pinaka-perfect na portrait. Kasi ako, marami din naman akong mga mistake na nagawa noon, mga previous na ginagawa ko. Kaya naging aral na rin siguro yun sa akin hanggang nag-improve ako ng nag-improve. Kaya kayo diyan na gusto ding matuto na parang sa akin ay huwag kayong susuko. Talagang ganyan yung laban. Hindi naman lahat ng ginagawa mo ay perpekto. Mayroon at mayroong konting pagkakamali diyan na kayang-kaya mo naman siyang ikubli. Kumbaga, kaya mo siyang itago hangga't kaya mo, gawin mo. At ito na po pala yung finished product mga boss sa second portrait ng ating madam. O, 'di ba? Napaka-solid. Tignan nyo. Bihira lang magpatato ng ganyan. Dalawang tato sa isang lapag, ano? Ayan po yung portrait ng dalawang anak ng ating madam. Bali dito ay medyo pagod na ako pero kaya pa naman hanggang isa. At ito na yung ating bossing. Siya na po yung susunod kong i-eye portrait. Bali dalawa din sa kanya magkabilaan. Bali same lang din dun sa naunang ginawa ko kanina sa eye portrait ng ating madam at medyo iibahin ko lang to ng konti. Ang request ng ating bossing dito ay lagyan ko daw ng kulay yung background ng eye portrait ng kanyang anak at medyo i-dark ko daw ng konti yung pagka-shade ko dun sa mukha ng kanyang anak dahil medyo kayo manggi po yung ating bossing. Di tulad ng asawa ng ating bossing na medyo may kaputian. Kaya ang ataking gagawin ko dito ay medyo ida-dark ko siya ng konti. Para kapag nag-heal siya ay siyempre maganda pa rin yung kakalabasan ng ginagawa nating eye portrait. Kaya dito ay unti-unti lang, hindi ko binibigla na pinapasadaan yung mga linya na ginagawa ko dahil mahirap na kapag naging dark agad yung shading, mahirap mo na siyang habulin. Mas maganda pa yung medyo light ka muna kasi kung papasadaan mo din siya agad ng dark, mahirap mo na yun habulin. Hindi mo na siya mababago kasi dark ka na agad eh. Hindi mo na mahahabol. Kaya yun, hinay-hinay lang. Hindi ko lang alam kung pang ilang eye portrait ko nang gawa to ngayong mga nakaraang linggo. Siguro pang 5 na ata tong eye portrait eh. Siguro dahil nakita nila yung mga dati kong mga ginagawang eye portrait at nagustuhan nila yung mga kinalabasan. At ito na pa pala boss yung finished product. A total of 1.5 hours. Yan. Bali tatlo po yung eye portrait na pinagawa ng ating mga bossing. Bali may isa pa sana kaso hindi ko na po kaya. At ayan, alis na po ang ating mga bossing. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless. Paki-follow po ako sa aking Facebook page, sa aking TikTok account. Thank you. God bless.